Sa ating nakaraan na pag-aaral in the Gospel of John, nakita ho natin kung paano po ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kapantay po niya ang Diyos Ama. At sinabi po niya sa talatang 21 kung paanong ibinabago ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito. Ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. Dito ho natin natutunan that sa lumang tipan ang kinikilala lamang na may gaytong klaseng kapangyarihan at paggawa in the realm of giving life sa mga patay ay walang iba kundi ang Diyos. And therefore, nasabihin ng ating Panginoon Hesukristo na siya rin ay may kapangyarihan na gumawa at makapagbigay buhay sa mga taong patay. Inilalagay po niya ang kanyang sarili bilang kapantay ng Diyos dahil sumasa kanya din ho ang likas ng pagiging Diyos. So dito ho natin natutunan noong nakaraan po na linggo na si Kristo po is the resurrection and the life. May kapangyarihan po siya makapagbigay ng buhay, hindi lamang dahil siya po ay Diyos, kundi dahil siya po ang pinagmumulan ng buhay mismo. Pero sa ating pag-aaralan dito po sa talatang 22 at 23, idaragdag po ng ating Panginoon Hesukristo sa mga takapakinig at sa mga ibang Hudyo na nakikinig kung bakit po kapantay niya ang Diyos Ama. Hindi lang dahil may kakayahan po siya makapagbigay ng buhay sa mga patay, kundi dahil ibinigay po sa kanya ang otoridad na hatulan ang lahat ng tao. Na bago po natin himayin ang mga tekstong ito, nais ko muna po maipaliwanag at maipakita po sa atin kung ano po ang pananaw ng mga Hudyo nung unang taon sa panahon ni Kristo patungkol po sa sino ang may otoridad at may karapatan na hatulan ang lahat ng tao. Dahil ang mga anghel ay hindi binigyan ng ganitong klaseng otoridad. May otoridad po sila na pumatay ng 185,000 Syrian men in one night. At sa ating pag-aaral in the book of Revelation, in apocalyptic literature, kitang-kita ho natin that may 4 na anghel na may kakayahan at binigyan po ng otoridad mula po from the Euphrates River na patayin ang 3 bahagi ng mga tao sa mundo. Pero dito, makikita ho natin mga kapatid na ang kinikilala lamang ng mga tao na tagapag-aral ng lumang tipan na may otoridad na humatol sa lahat ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin dito sa aklat ng Genesis chapter 18. The book of Genesis chapter 18. At dito po tayo sa talatang 25. Genesis chapter 18 beginning at verse 25. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos in Genesis 18 verse 25. Sabi ho, hindi po kapaniwala na lilipulin ninyo ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan. Hindi po maaaring pare-pareho ang pakikitungo nyo sa kanila. Kayo po na humahato sa buong mundo, hindi po ba dapat gawin ninyo kung ano ang tama? Or in English, far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Will not the judge of all the earth do right? Dito, kitang-kita ho natin na nakikipag-negotiate, nakikipag-usap si Abraham kay Yahweh. Dahil nagpakita po si Yahweh sa kanya kasama po ang 2 anghel. At yung 2 anghel na ito ay inatasan po ni Yahweh na pumunta po sa Sodom at Gomorrah upang lipulin ang lugar na ito. Bakit po? Dahil sa kanilang kasamaan. Pero ang dinadaing po ni Abraham, Yahweh, o Diyos, or Judge of all the earth, kung may mga matuwid na nasa Sodom at Gomorrah, surely, hindi mo lulupigin ang mga ito, kasama ang masasama. Pero mismo sa bibig ni Abraham, nagpatotoo siya na si Yahweh ang kanyang kaharap is the Judge of all the earth. Pagdating po dito sa aklat ng Salmo 96, kung ating po babasahin, the book of Psalm chapter 96, and let's turn here in verse 10. Psalm 96, verse 10. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia,
Sabihin ninyo sa mga bansa, nagahari ang Panginoon. Matatag at daigdig na kanyang nilikha at hindi ito matitinag. Hahatulan niya ang mga tao ng walang kinikilingan. Say among the nations, Yahweh reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the peoples with equity. Ngayon, kapag sinabi po ng Biblia, hahatulan po niya ang mga tao dito na walang kinikilingan. This is another way of saying, matuwid ka o hindi, walang makatakas sa paghatol po ng Diyos. Each and every one of us will have to give account to God. Yan ang pinupunto po dito na may akda ng Psalm 96. Matuwid man o hindi, walang kinikilingan po ang Diyos. Ang lahat ay haharap sa Panginoon at mananagot po sa Kanya, sapagkat hahatulan niya ang mga tao ng walang kinikilingan. And lastly, dito po tayo sa Isaiah chapter 33. Isaiah chapter 33. At basahin po natin mga kapatid dito sa talatang 22. Isaiah chapter 33 verse 22. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Gagawin ito ng Panginoon dahil siya ang ating hukom, mambabatas at hari. Siya ang magliligtas sa atin. So in English, for the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. Now, may tatlong titulo at deskripsyon na ibinigay po ang propetang Isaiah tungkol kay Yahweh. Unang-una, siya po ay kinilala bilang hukom. Yahweh is our judge. Pangalawa, the Lord is our lawgiver. Siya ang pinagmumula ng kautusan. He is the lawgiver, and therefore there is a law that must be lived by. And lastly, the Lord is our king. Siya ang hari. At dahil siya ang hari at siya ay namumuno, ililigtas niya tayo mula sa pagkakaalipin po natin. So mula sa tatlong tekstong ito, napakaliwanag at napakaklaro ng paniniwala po ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, mapa-Abraham, mapa-Isaiah, mapa yung sumulat po ng Salmo 96, ang kinikilala lamang po nila na hukom ng buong mundo. At yung hahatol sa lahat ng tao ay hindi ang mga anghel, hindi ang mga karaniwan po na tao, kundi si Yahweh mismo. Na bakit napaka-importante na malaman po natin yan? Dahil nung sabihin po ni Kristo, walang hinahatulan ang Ama, ibinigay ang kapangyarihan humatol sa anak, what would have been the reaction ng mga tao po na nakikinig kay Kristo na may alam sa Lumang Tipan? Kung ako ay isang Hudyo na nabubuhay po sa panahon ni Kristo, at ako po ay isang Pariseo, at napakinggan ko mula sa bibig ni Jesus na siya ang binigyan ng otoridad na hatulan ang lahat, ang iisipin ko po agad, it's either this person is crazy dahil bago ang kanyang doktrina, or two, totoo ang kanyang sinasabi at dapat respetuhin, galangin ko ang taong ito. Dahil tatandaan po natin, the only one who has the authority to judge is Yahweh. Pero the fact that itong Jesus na nanggaling po sa Nazareth, sabi po ng Biblia, siya po ay binigyan ng karapatan ng Ama na humatol sa lahat ng tao. And a lot of people think that itong Jesus ay Diyos lamang ng pag-ibig. But we tend to forget na ang Diyos po ng pag-ibig, who is Christ, siya rin ang Diyos of justice and judgment. Sa Bagong Tipan, makikita ho natin na si Kristo po ang kinikilalang hukom na hahatol sa bawat tao one day. Matter of fact, sa pag-aaral po ng eschatology,
kapag na po bumalik po ang ating Panginoon Jesucristo, ang bawat isa ho sa atin ay haharap po sa Kanya. Doon sa entablado na kung tawagin, the judgment seat of Christ. At bakit po siya tinawag the judgment seat of Christ? Dahil ang nakaupo sa trono upang hatulan ang mga tao sa araw na iyon ay si Jesus. Kaya ang madalas po natin naririnig, si Jesus is a miracle healer, miracle worker. He is a God of love. He is a Savior. He is gracious and merciful. Pero pagdating na sa mga tekstong ito that it is also Jesus, kung saan mananagot po tayo, we don't want to accept that. Nais po natin na tanggapin si Kristo bilang tupa at kordero ng Diyos. Pero ayaw natin siya tanggapin bilang ang Lion of the tribe of Judah. Nais po natin tanggapin siya bilang Jesus na tagapagligtas. Pero ayaw po natin tanggapin na siya ang hari na mga hari, na lilipol sa lahat na wala ho kaugnayan sa Kanya. Na saan po natin mababasa sa Biblia na si Kristo nga ang designated na judge? Well, kung ibababa po natin ang basa sa verse 27, balikan po natin ang Juan 5, basahin po natin ang talatang 27. Gaano po ba kaimportante na malaman si Kristo ang hukom? Well, inulit-ulit sa verse 27 of John 5. Ibinigay din niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. So dito, ipinaliwanag ng ating Panginoon kung bakit ibinigay po sa Kanya ang otoridad na humatol. Hindi dahil siya po ang tunay na guro, hindi dahil siya po ay nagpapagaling, hindi dahil siya po ay tagapagligtas, pero sabi ng Biblia, ibinigay niya sa akin ang kapangyarihang humatol dahil ako ang anak ng tao. Now, itong titulo na anak ng tao ay madalas na ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo in the Gospel of John. Matter of fact, one of the first instances to when Jesus used the term entitled Son of Man was with Nathanael. Kung ngayon pa lang, namamangha ka na, how much more, Nathanael, kapag nakita mo ang anak ng tao ascending and descending from heaven with the angels. Now, this title, Son of Man, ito ay madalas na ginagamit ng ating mga minamahal na mga kaibigan from Iglesia ni Cristo. And what I mean by that is, yung mga minamahal po natin na mga kaluluwa from Iglesia ni Cristo, they would say, si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang siya. Bakit? Because He is the Son of Man. Anak lamang siya ng tao. Now, sa isang anggulo ng teolohiya, totoo na ang ibig sabihin po ng anak ng tao, depende sa konteksto, could refer to, tao talaga. Kagaya po ni Ezekiel, siya ay madalas na tinatawag po sa kanyang aklat bilang anak ng tao. Pero ang ibig sabihin po ng paggamit ng salitang anak ng tao sa panahon po ni Ezekiel ay tumutukoy po na siya po ay nasa lupa habang ang Diyos ay nasa langit. He is high and lifted up while Ezekiel is nothing but a man. He is from dirt. He is below God. Kaya anak ng tao ang tawag sa kanya. Pero sa aklat ng Daniel, may nakita po si Daniel isang figura, isang Mesiyas, isang hari na mumuno at ilalatag po niya ang kanyang kaharian balang araw at wawasakin po niya ang lahat ng kaharian sa buong mundo. At siya ho ang maghahari sa lahat. Pero ang figurang ito, sabi po ni Daniel, ay parang tao, Son of Man. Now, ang ibig sabihin po ng anak ng tao sa aklat po ng Daniel is not the same sa paggamit po ng salitang anak ng tao sa panahon po ni Ezekiel. Kung kay Ezekiel, ito ay tumutukoy sa isang tao na hindi niya mapapantayan ng Diyos. Sa Daniel, iba naman. Itong anak ng tao na nakita ni Daniel, kapantay niya ang Ancient of Days. At hindi lang po niya kapantay ang Ancient of Days, na kung tawagin ang Diyos Ama, kundi siya ay paglilingkuran ng mga tao at ibinigay sa kanya ang kaharian. Isang kaharian na kailanmay ay hindi magigiba. So ito po ang rason kung bakit ibinigay ng Ama kay Jesus
ang lahat ng otoridad na humatol. Dahil siya ang Mesiyas. Siya ang pinili ng Diyos na makapaghatol ng may katarungan sa mga tao dito sa mundo. Pero hindi lamang po ito paniniwala lamang ni Jesus o ni Daniel. Ito rin ang naging paniniwala ni Lucas. Nung maisulat po niya dito sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Dito po tayo sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Talatang 42. Acts chapter 10. Beginning at verse 42. Tignan niyo po ang sinasabi ho dito as recorded by St. Luke in Acts chapter 10, verse 42. Inutusan niya kaming mangaral ng magandang balita sa mga tao at magpatotoo na siya ang tunay na pinili ng Diyos na maging tagahatol ng mga buhay at ng mga patay. In English, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. Now, there are two things that we can learn from this verse. Minsan na itatanong ho natin bakit ko kailangan mangaral o magbahagi ng salita ng Diyos o ang Ebanghelyo sa mga tao dito sa mundo? Dahil sabi po ng Biblia, ang nagbigay ng utos na yan sa atin ay ang hukom ng buong mundo. At palawakin ho natin. May mga katanungan, Pastor, kung may mga pinili naman po ang Diyos bago pa man dikhain ang mundo, at bubuhayin naman po sila balang araw, spiritually and physically, at ilalapit naman ng Diyos Ama ang lahat ng kanyang pinili kay Kristo, bakit pa natin kailangan mangaral pa kung may mga pinili naman ng Diyos? And the answer is, unang-una, ito ay utos ng hukom. Pangalawa, sabi mismo ni Pablo sa 2 Timoteo 2, talatang Gs, itinitiis ko ang lahat para sa Ebanghelyo alang-alang sa mga pinili ng Diyos. So, kailangan po natin ipangaral ang salita ng Diyos kahit na hindi tayo kailangan ng Diyos. Dahil unang-una, siya ang milikha sa atin. At kailangan po natin siya sundin. Pangalawa, hiram ang ating buhay sa Diyos. Pangatlo, siya ang ating hukom. Pero hindi lang po natatapos diyan. Number 2, sabi po ng mga alagad, ipinapangaral po namin na si Kristo ay pinili ng Diyos na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay. Now that sounds familiar. Dahil ang huling liham ni Apostol Pablo, which is 2 Timothy, ano yung inatasan po niya sa kanyang anak sa pananampalataya? Basahin po natin dito sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 1. 2 Timothy chapter 4, beginning at verse 1. This sounds extremely familiar with what was stated in Acts. In 2 Timothy 4 verse 1, tignan niyo po sinasabi, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Pastor, nabanggit dito inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo. Siguro ang binabanggit dito na hukom ay ang Diyos. Hindi ho, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, itong hukom na ito, na hahato sa mga buhay at mga patay, siya rin yung babalik. O sino po ba ang inaabangan ng mga Kristiyano na babalik upang iligtas tayo mula sa mundong ito? Si Jesus. Pero sa isang banda, kasama din ang Diyos Ama sa paghatol, bagamat ibinigay po niya ang otoridad kay Kristo na humatol. So anong ngayon ang papel o function ng Ama kung si Kristo naman ang tagapaghatol? Well, we can simply say, in the Gospel of John, si Kristo po ay tinatawag ang salita. He is God's self-expression. He is God's word. He is God's message. Nang ibig sabihin, in Hebrew thought,
Siya ang ambassador ni Yahweh. Kung si Moises ay isinugo po ng Diyos bilang ambassador po niya, ang lahat ng sasabihin ni Moises, ang lahat ng gagawin ni Moises is a representation ng nagsugo sa kanya. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, walang ginagawa ang anak na hindi niya nakikita ginagawa ng kanyang ama. At walang pwedeng sabihin ang anak, walang pwedeng sabihin ang banal na Espiritu na hindi ibinigay sa kanila. Nang ibig sabihin, Jesus is called the Word because He is the preaching, He is the message, He is the reflection, He is the character manifested in flesh ng Diyos Ama. Now, why is that important? Dahil kung hindi mo tatanggapin ang aking self-expression, ang aking mensahe, which is Christ, yung nireject mo na preaching, who is Christ, yung nireject mo na mensahe, who is Christ, yung nireject mo na word, who is Christ, siya din ang hahato sa atin on the last day. Yun ang sinabi ni Jesus in John 12:40-48. The word that you reject will be the same word that will judge you on the last day. Pero hindi lang po iyon referring only to doctrine. Because John has already established na siya mismo, Christ rather, has already been established as the Word. So how we respond to Christ will determine kung tayo po ay hahatulan po ng Diyos to resurrection of life or resurrection of damnation. Kaya tignan niyo po ang sinabi dito sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17. Balikan po natin ang Gawa 17. Talatang 30. Gawa 17, talatang 30. Tignan niyo po ang nakalagay. Acts chapter 17, verses 30-31. Look at what the Word of God says. Sabi ho dito, noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Verse 31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Now notice those words. Ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamagitan ng taong kanyang pinili. Now, yung salitang pinili, pinag-uusapan po namin ito nung isang araw, may salitang pinili na tumutukoy po sa bansa. Halimbawa, mga Israelita. Ayon po sa Deuteronomio 7, sila po yung bansa na pinili ng Diyos na maging kanyang mamamayan when it comes to covenant. Pero meron din mga tao na pinili ng Diyos na hindi maliligtas, pero pinili po niya para sa isang plano o gawain. Halimbawa, si Judas Iscariote, pinili siya ni Kristo, pero may layunin ang kanyang pagpili upang traidorin ang ating Panginoon Kristo. Pinili din po ng Diyos si Cyrus, yung hari ng Persia, upang idiktas ang mga Israelita mula sa kanilang pagkakaalipin sa mga taga-Babylonia. Pero hindi nangangahulugan na ang pagpili ng Diyos kay Cyrus ay mauuwi sa kaligtasan. May pagpili naman na tumutukoy po sa simbahan, na pinili po tayo ng Diyos na maging isa o magkaroon ng tamang relasyon sa anak. We have been chosen by God in Christ. So yun ay tumutukoy sa kaligtasan. Pero si Kristo ay pinilin din ng Diyos. Hindi para sa kaligtasan because He doesn't need it. He's never sinned. But God has chosen Him, elected Him as the sacrifice, as the Savior, as the King of Kings, and lastly, bilang hukom. No wonder why sinasabi po ng Biblia, tuwing nagbabahagi po si Kristo sa mga reliyosong Hudyo, I am
Bago pa man ipanganak si Abraham, I am. Ikaw ba si Jesus? I am. Bakit lagi I am? Is because hindi mo mabibigyan ng buod o mabibigyan ng enough detail kung sino si Jesus. Kaya ang titulo at pangalan na ibinigay lang po niya sa mga tao, I am. Because that pretty much explains everything. I am Savior, I am Healer, I am the Son of Man, I am the King of Kings, I am the Judge of all the universe and earth. So ngayon, nung sabihin po ng Biblia na ibinigay po ang lahat ng otoridad upang humatol kay Jesus, yes, mananagot po tayo sa Ama, for sure. Pero ang magbibigay po talaga ng paghatol ay si Jesus. Now, can you imagine that? Now, how does that fit with the gospel? Well, this is what's going to sound like. Ito talagang ebanghelyo. Ang magandang balita ay tumutukoy kay Jesus. Nagkatawang tao si Jesus upang iligtas ho tayo from Himself. Can you imagine that? Now that may not make sense. So you're telling me Jesus is the good news. He came to die on the cross to save you and I from Himself. The answer is yes. He loves you. But at the same time, He hates our sin. Akala ko ang magandang balita ay tumutukoy lamang dumating si Kristo, namatay sa krus para ibalik ho tayo sa Ama. Yes. Dahil kung hindi niya tayo ibabalik sa Ama, siya ang hahato sa atin. You think ang Diyos Ama lang ang nagtatapon sa mga kaluluwa sa impyerno? No. That authority has also been given to Christ. Hindi po pwede na ang Diyos Ama lang, Diyos Espiritu lang, ang naghahagis ng mga tao sa lawang apoy balang araw. Hindi. Iisa yung tatlong persona sa kanilang layunin at gawa. So hindi pwede maghagis ng kaluluwa ang Ama na hindi parte ang anak doon. Because at the end of the day, hindi nakalagay kung ang kanilang pangalan ay hindi nakalista sa buhay ng o sa aklat ng Ama. Ang nakalagay po doon, the Lamb's Book of Life. Not the Father's book of life, the Lamb's book of life. Ang madalas ko po napapakinggan at naririnig sa mga taong binabahagian po natin is that even though I don't accept the teachings of the Bible, basta may relasyon ako sa Diyos, sapat na yun. What they really mean by that is, may sarili akong paraan na paglingkuran si Kristo. That's what they mean. Do you think na si Brother Josh ay papasok sa langit o hahatulan po ng Diyos at maliligtas right after dahil sa aking katwiran, alam ko po, Panginoon Jesus, na hindi ko sinunod yung mga utos mo. Alam ko rin na may mga inuutos ka sa akin, pero may sarili naman akong paglilingkod ho sa inyo eh. Saka, basta importante, naniniwala ako sa iyo at yun na yun. Ano kaya sasabihin po ni Jesus Christ, the judge, on that day? You think He's gonna say, Joshua, thou good and faithful servant? Yung kaya ang sasabihin ng aking Panginoon balang araw? Do you think He will say, Joshua, my righteous and faithful servant? No, ang sasabihin po niya, I never knew you. Yun ang sasabihin po niya. So tatandaan po natin palagi mga kapatid, sa kabilang buhay, in the age that is to come, totoo ang Diyos Ama ay kasama sa paghatol po doon dahil si Kristo mismo nagsabi, huwag kayong matakot sa kayang gawin ng tao sa laman. Matakot tayo sa Kanya na may kapangyarihan ihagis at wasakin ang ating kaluluwa at espiritu sa impyerno. So bahagi doon ng Ama. Pero at the end of the day,
The reason why the Father can do that, dahil ang lahat ng basihan of judgment is through the Son. In other words, it's not how you live for the Father lamang ang magiging basihan, kundi how did you live for Christ. Kaya nga nangangaral sila Pablo eh. We persuade men with the fear of God, knowing the terror of the Lord. Well, that Lord is most likely a reference not only to the Father, but as well to the Son. Si Kristo ang siyang hukom po natin balang araw. Pero hindi po natapos dyan, mga kapatid. Kung babalikan po natin ang John 5, dito naman po tayo sa John chapter 5 verse 23. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. John 5 verse 23. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, bakit ibinigay po sa akin ang lahat ng kapangyarihan humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng pagpaparangal nila sa Ama. Kaya ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi rin nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. That all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son, does not honor the Father who sent Him. Na ano po ang ibig sabihin na parangalan ang anak? The word na ginamit po dito literally means to have high regard, to have high esteem. Mataas ang kanilang paningin kay Kristo. Talagang nirirespeto po nila. High regard, great reverence. Ngayon, kaya pala ibinigay ng Ama ang otoridad na humatol sa anak is because, unang-una, siya ang anak ng tao. He is the designated judge. Pero pangalawa, hindi lang po dahil He is the Son of Man, but secondly, para respetuhin at galangin at parangalan po natin si Jesus. Now here's another question. Why should we honor Jesus Christ? Well, we could say there are many reasons. He saved my soul. He forgave me of my sins. He has raised people from the dead. He has been raised Himself. Maraming mga rason kung bakit po kailangan parangalan ang anak. Pero ayon po sa seksyon ng talatang 17 hanggang 29, may tatlong rason kung bakit kailangan parangalan ang anak. Number 1, kapantay po niya ang Diyos pagdating sa kalikasan. Verse 18, basahin po natin. Verse 18. Dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinatawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. So number 1, ang rason pala kung bakit we must honor the Son, He is equal in essence to the Father. Kapag sinabi po yung salitang essence, kung ano po yung kalikasan ng Ama, ganoon din sa anak. Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Kung ginagalang ang Ama dahil siya ay Diyos, kailangan galangin din ang anak. So He is equal in essence. Number 2, kapantay ni Kristo ang Diyos sa gawa. Verse 21, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyang buhay ang mga ito, ganoon din naman binibigyang buhay ng anak ang sino mang gusto niyang bigyan nito. In other words, we must honor the Son because He is equal in nature to the Father. But He is also equal sa gawa. Kung ang Ama ay kumikilos sa araw ng pamamahinga, kumikilos din ang anak. Kung ang Ama ay nagbabangon po ng mga patay, ibinabangon po niya ang mga patay, ganoon din ang anak. Kung Ama ay siyang hari ng buong mundo, ganoon din ang anak. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord.
to the glory of the Father. So we must honor Christ dahil unang-una, He is equal in essence, and number two, He is equal in work. Whatever the Father can do, Christ can also do. And lastly, kailangan po natin parangalan ang anak dahil siya ang magde-decide kung saan resurrection po tayo mapupunta. Verse 28. Huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa na mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa na masama ay parurusahan. Now think about that. Kaya pala kailangan galangin ang anak dahil siya pala ang magbibigay ng desisyon sa muling pagkabuhay kung saan po tayo pupunta. Hindi ang pastor, hindi ang simbahan ang magdidesisyon po noon, kundi si Jesus, ang Pangulo, ang ulo ng iglesia. He is the one who determines that. My opinion will not matter on that day. My experience will not matter on that day. Yung aking mga mabubuting gawa will not matter on that day. What will matter on that day, mga kapatid, kung ako po ba ay naging tapat sa aking pagsunod sa Kanya. No wonder why, sinabi na ating Panginoon sa aklat ng Mateo 11, nung siya'y nangangaral sa Chorazin, nung siya'y nangangaral sa mga ibang lugar, kung ako'y nangangaral sa panahon ng Sodom at Gomorrah, matagal na sila nagsisisi. Woe to you, Chorazin! If this was done in other people's timeline, time periods, matagal na sila bowing before me, going on their knees in sackcloth and ashes. Why did He say that? Because Jesus is Savior now. But in the age to come, He will be the judge. Ang kaligtasan ay today. Yan ang pangangaral po ng Hebrews. Today, if you will listen to the voice of the Holy Spirit, today is the day of salvation. Kaya sa mga tao na nagsasabi, pag-iisipan ko muna kung paglilingkuran ko ang Diyos. Today, Jesus is Savior. Come to Him. Dahil kapag namatay na ho tayo, there is no more salvation but judgment. Minsan, nasasaktan po tayo sa mga salita ng mga tao na binabahagian natin. Minsan, pagtatawanan ka pa harap-harapan. Oh, pag-iisipan ko muna. They think it's a joke. When I speak to young people about the gospel, nakangiti pa yung mga iba. They think it's a joke. Kapag may mga kinakausap po kami na may edad na, aanoin ka pa in your shoulder, iho, alam ko na yan. They think it's a joke. Pero ito masasabi ko po mula sa Biblia, walang tatawa sa araw na yun. Walang iho-iho sa araw na yun. Walang ngiti-ngiti sa araw na yun. Wala na yung pag-iisipan ko muna sa araw na yun. Because on that day, when Jesus and the Father read the books, at isinara na, at hindi nakalista ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay, go into outer darkness where there's weeping and gnashing of teeth. So si Kristo, yes, He is a God of love. He is a kind Messiah, merciful, but He's also the judge. At pagdating po kay Kristo, maraming pananaw ang tao kay Kristo May Kristo na nagliligtas, pero hindi niya kailangan ng buong buhay mo. So you can use your time for whatever. Serve me whenever you can. May Kristo ganon sa isipan ng tao. May Kristo naman na hindi siya Diyos. May Kristo naman na nagkukonsinti ng kasalanan. May Kristo naman
na ganito, may Kristo na ganyan. Pero ang punto ho ng sinasabi ng Biblia, iisa lang ang Kristo. Kung ang Kristo na ating pinaglilingkuran sa ating pag-iisip ay hindi tumutugma sa Kristo ng Biblia, lumikha na ho tayo ng ating sariling Diyos-Diyosan. Yun ang sinasabi ni Juan sa unang Juan 5:21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Well, ano po bang ibig sabihin ni Juan nung sabihin niya lumayo ka sa mga Diyos-Diyosan? Dahil sa liham po ni Juan, sa unang Juan, sabi po niya may mga naglilikha ng mga doktrina na si Kristo ay hindi nagkatawang tao. So ibang Jesus yun. Meron naman, itong Kristo na dumating, hindi siya talaga naipako sa krus. Hindi siya talaga namatay. That's only an illusion. So ibang Kristo na naman yun. Sa unang Juan, may Kristo daw na pinapayagan ka to not commit yourself to Christ, no commitment, live lawlessly. So ibang Kristo na naman yun. At may Kristo para sa kanila, you don't have to show you love the church by action. You can just use your words. So ibang Kristo na naman yun. Kaya nasabi ni Juan, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Nang ibig sabihin, kung ang Kristo na iniisip mo, ipinipresenta sa inyo, itinuturo sa inyo, ay hindi tumutugma sa Kristo ng Biblia, Diyos-Diyosan yun. Kaya nga mga kapatid, aaminin ko ho sa inyo, kapag tumatagal ho tayo sa pananampalataya at mentors ho natin kinikilala ang Diyos ng Biblia, ang Jesus ng Biblia, manginginig ka sa takot eh. Walang araw, walang gabi na kapag binasa po ang Biblia, hindi ka manginginig sa takot. Hindi dahil ang Diyos po ay sobrang nakakatakot na hindi mo na siya malalapitan through Christ. But rather because mentors po natin kinikilala ang Diyos through Christ in the Bible, lalo ho natin nakikita kung gaano ho tayo kasama. Panginoon, napakasama akong tao pala. I'm so selfish. Lagi ko na lang iniisip ang aking sarili. Hindi ko iniisip ang ibang tao. I'm selfish. I'm prideful. I don't love the brethren as much as I should. I don't love my wife the way that I should. I don't love my children the way that I should. I don't love my husband the way that I should. I don't love the souls of men outside the way that I should. So tuwing binabasa po natin ang Biblia, manginginig ka eh. Panginoon, ito pala ako. Nung sinabi mo, judge not that you be not judged, Lord, that's me. I'm judgmental. Nung sabihin ng Biblia, kailangan malinis ang ating pag-iisip, huwag ka mag-isip na masama sa iyong kapwa, Lord, that's me. Kaya ako nilalayo ang aking sarili sa mga tao dahil nag-iisip ako na masama. Bagamat wala namang katibayan. Natama nga ang aking pag-iisip. Nung sabihin po ni Kristo, magpatawad ka, Lord, that's me. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung wound, yung sugat. Alam ko ang sinasabi ng Biblia, pero hindi pa ako handa magpatawad. Kaya ang tao takot na mag-commit kay Kristo dahil the Christ of the Bible will require everything. He will require your time, your mind, your life, the surrender of your ambitions. Why? Because He is your judge one day. Your judge will not be Brother Joshua. Huwag kayong matakot sa akin. Huwag tayong matakot sa mga nakatanda in the church. Huwag tayong matakot kung ano isipin ng mga kapatiran sa atin. Matakot tayo what He will say, what He will think on that day. Because He is the designated judge. At alam niya ang aking buong pagkatao. Alam niya kung ako ay nagiging hipokrito. Alam niya kung ako ay nagtatanim ng sama ng loob. Alam niya kung ako ay gumagawa ng isang front, pagkukunwari. Alam niya ang aking pagkatao. Sa church may tatago mo yun, sa pastor may tatago mo yun. Pero ang buong buhay natin on that day, lantad sa Kanya. No wonder why sinabi po ni Paul kay Timothy, hinaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo, who will judge the living and the dead. Preach the word.
Jesus will judge you. And if we don't share the Word of God, guess who is the one that will not confess us before the Father? It's Jesus. Hindi mo ako binanggit sa mga taong nakasalubong mo? Yung mga katrabaho mo na nilapit ko sa iyo by providence, hindi mo sila binahagian? Yung mga pinuntahan mo ng mga family gatherings at hindi mo sila binahagian? Because you did not confess me before men, I will not confess you before my Father in heaven. Who said that? Jesus. Why did He say that? Dahil siya ang hukom na pinili ng Diyos. So ngayon, nung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, He that does not honor the Son, does not honor the Father, what does that mean? What does it mean to honor the Son? To honor the Son, mga kapatid, ay hindi lamang po external na appearance lamang po yan. To honor the Son is another way of saying, Panginoon, sa iyong biyaya at sa iyong gabay, sisikapin kong sumunod at maipamuhay ang iyong mga salita. Nang ibig sabihin, meron po ba inuutos si Kristo sa atin na hindi pa natin kayang isuko pa? Hanggat hindi ho natin sinusunod ang sinasabi ni Jesus, we do not honor the Son. Regardless of what we say or think. Kahit na sabihin natin with tears, God knows my heart. No. The point is, if Jesus is your Lord, will you listen to Him or not? Yun sinabi po niya sa Lucas 6:46. Bakit yung tinatawag Panginoon kung hindi mo naman sinusunod ang aking mga sinasabi? That's scary. No wonder why kailangan natin basahin ang Biblia dahil, Panginoon, kung hindi ko babasahin ang Biblia, paano ko malalaman kung meron akong hindi sinusunod sa iyong mga utos? At kapag binabasa natin ang Biblia, dito natin makikita na ang inuutos din po ni Kristo through Paul, through the apostles, in a family context, ay matutukan po ang ating sambahayan. Bahagi po yun. We will give account to that. Ako'y mananagot sa Diyos. Joshua, paano mo pinakain si Aina with the Word? Joshua, yung mga anak mo, tinutukan mo ba ng salita ng Diyos? I will give account to that. Joshua, saan mo sila dinadala? Sa mundo? Sa kayamanan? O sa akin? Mananagot ako doon. Dahil tatandaan po natin, ang ating mga asawa, ang ating mga anak ay kaloob mula sa Diyos. Hindi natin sila pag-aari. At kung paano po mamuno sa aking sambahayan, at kung paano ko po alagaan ang mga kaloob na ibinigay sa akin ng Diyos, kung hindi ko iingatan ang mga ito, ako ang mananagot. Ako ang mananagot. Like the parable of talents, si Kristo ang judge dun eh. He gave one talent, He gave another talent, He gave another talent. Yung dalawa ay namunga, lumago ang kanilang talent. Pero yung isa, anong kanyang ginawa? Listen here, labas doon, itago ko sa ilalim ng lupa. So nung dumating ang judgment day, my good and faithful servant, binigyan kita ng 2, lumago ito, na 3, 4. My good and faithful servant, binigyan ka ng 3, lumago ito ng 5, 7. But what about you? Sa katagal-tagal mo na sa pagiging Kristiyano, dumago ka ba? That will also be a question. Yung binasa ho natin kanina, ang isang katangian ng isang tao na siya'y pinili talaga ng Diyos, dumalago siya sa kabutihang asal, sa kabanalan, at sa pagmamahal sa mga kapatiran in God's way. Not our way. God's way. We will give account. No wonder why sinabi po ni Apostol Pedro, kung ang mga tao sa labas, or rather, let me rephrase that, kung ang mga tao sa loob in the house of God ay mahihirapan makapasok sa langit, ano kaya ang mararanasan ng mga tao walang kaugnayan kay Kristo? In other words, judgment must first begin in the house of God.
Context, persecution. And if the righteous scarcely make it through, dahil dadaan po sila sa butas ng karayom mo eh. The straight narrow gate. Maraming isusuko para kay Kristo. Marami po tayo bibitawan para kay Kristo. Hindi po pwede dadadala mo ang bigahin ng mundo. Dahil hindi po tayo kakasya. Can you imagine, Brother Joshua, bit po niya ang kabunduhan? Parang hindi ako makakasya dito sa narrow gate At pinipilit ko, hindi ako makapasok. Until we let go of everything that so easily beset us, hindi tayo papasok. Because He is the judge. Now it makes sense kung bakit He is the author and perfecter of the faith. Siya ang tumawag, siya ang nagligtas, siya rin ang hahatol sa atin. Pero karagdagan po dito, kapag pala tinatanggap natin si Kristo, namumuhay tayo kay Kristo, at sinisikap po natin na sundin ang kanyang mga utos sa Biblia, pinaparangalan pa natin ang anak. We honor the Son. So in other words, kung hindi pala natin susundin ang Biblia, pero gagawa tayo ng sariling paraan po natin, na paglingkuran po siya, kung hindi mula sa kanyang batas, kahit anong gawin ho natin, hindi pala na-honor ang Son. I'll give one example. Sabi ng Biblia, magmahalan ho tayo. Hindi na lang magpapakita sa mga ito. Ipagpipray ko na lang sila. Ngayon, gumagawa na tayo ng sariling paraan ho natin, hindi tatanggapin ni Kristo yon. He's not gonna accept that. Pinatawad ko na siya, pero yung in the church, pinatawad ko na siya, kaya lang ayoko siya kausapin. So, gumagawa ka ng sariling paraan mo. You will give account to Christ. Dahil ibang batas ang sinusunod mo. Hindi batas ni Kristo yon. Or when it comes to the Lord's Day, naku, busy ako ngayon saka na lang. Sino po ba nagtalaga ng Lord's Day? It's Christ. You think si pastor ang gumawa ng ganitong klaseng turo? Sinasabi lang ni pastor yan, dumalo ka sa church, don't miss out on the fellowship, si pastor lang yan. Well, saan ba nakuha ni pastor yon? Sa Biblia din. Do not forsake the assembly of ourselves. Nanggaling po yung kay Kristo through the writer of Hebrews. Hindi ko utos yun. Kaya nga mga kapatid, kung tayo po ay tinutuwid po ng Diyos, it's because He is preparing us na managot po sa Kanya as not guilty, but clean. Ang bawat inuutos po ni Kristo ho sa atin is to purify us para kapag humarap po tayo sa Kanya, hindi tayo madumi. Nilinis po tayo ng salita, nilinis din po tayo ng katwiran ni Jesus. Pero what does that mean nang sabihin po ng Biblia, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa ama na nagsugo sa Kanya? Now, there are so many passages in the Bible that talk about he that does not accept the Son does not have the Father. He that does not have the Son does not have the Father. He that does not accept the Father does not have the Son. Maraming teksto ganyan sa Biblia. But the point here is, kung nire-respeto po natin si Yahweh, kailangan respetuhin din natin si Kristo. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Ama, kailangan mahalin ang anak. Na bakit yung sinasabi po ito sa mga Hudyo? Dahil ang mga Hudyong ito, lalo na yung mga Pariseo, puro sila, Yahweh, Yahweh, Yahweh. So sinasabi nila, mahal namin ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Pero sabi ni Kristo, kung mahal mo ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob, at si Abraham talaga ang ama ninyo, bakit nyo gustong patayin? No, if you love Him, you will love me. If you honor Him, you will honor me. Yun ang sinasabi ni Jesus. Pero hindi makuha ng mga tao yun. Dahil ito ay panibagong doktrina para sa kanila. Dahil sa kanilang paniniwala, ang Diyos ay iisa lang. Hindi siya iisa na may tatlong persona. Not personalities,
but three distinct, individualistic persons of the Godhead, of the Trinity, that are not independent sa kanilang pagkilos, pero nagkakaisa sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, tayo po ay hahatulan po ni Kristo. Pero, itong kagandahan, kung tayo ay na kay Kristo, hatulan man po tayo ng Diyos, ang magiging final verdict is not guilty. Because inako na po ni Kristo at binayad na po niya ang lahat ng ating mga kasalanan through His blood. Pero wag ho natin abusuhin yung ganitong klaseng teolohiya. Total naman, hahatulan naman ako ni Kristo at on that final day, hindi naman ako guilty. Kaya sige lang, pagpapatuloy ko lang yung ginagawa ko. So ngayon, ang sinasabi ng Biblia, ang taong nagpapatuloy sa kasalanan ay anak ng Diablo. Siyempre, walang magsasabi na, anak po ako ng Diablo. Walang matinong tao na magsasabi o matutuwa, anak po ako ng Diablo. No, ang isang matino na nakay Kristo, sasabihin niya, Panginoon, baguhin niyo ang aking pagkatao. Tulungan niyo po ako na sumunod sa inyo. Hindi dahil sa aking pagsunod, maliligtas ako, kundi ang bunga ng isang ligtas, may nais siyang sumunod. Kaya wag ho natin iisipin na yung pagsunod po natin, ang paraan kung paano ho tayo maliligtas. Hindi ho. Ang bunga ng isang ligtas, may nais sumunod. Pero ano mangyayari, pastor, kung yung lagi mo inaalagaan, tinuturuan, matigas ang ulo, masyado marunong, hindi makakausap na matino? Depende. Kung paulit-ulit na lang ang ginagawa, diyan po pasok yung tinatawag church discipline. Sino kaya nagtalaga ng church discipline? Si Kristo din. That's Matthew 18. Pero may sinasabi din po ang Biblia, even after church discipline, hindi pa rin siya nakinig. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nilalapastangan ang banal na Espiritu. Dahil walang katotohanan na nais po niyang tanggapin. Ang nais niyang tanggapin ay ang kanyang sariling pananaw. Gamit dito ng mga ilang verses, gamit doon, pero baluktot ang kanyang hermeneutics. Yun ang nakakatakot. At kapag humarap yung tao na yun sa araw ng paghuhukom, but Lord, I have done many good works. Lord, I prophesied in your name. Lord, I've done this for you. Sasabihin ni Kristo, I never knew you. Wala tayong kaugnayan. Can you imagine Brother Joshua up there one day? Gagamitin ko halimbawa ng aking sarili. Lord, I've preached the word. Lord, I've done this. Lord, I did that. Lord, did you see? Look. And He will tell me, Joshua, hindi kita kilala. Pakitang tao ka lang. Hindi ka naging totoo sa akin. Si Jesus ay naging Jesus ng nguso, pero hindi Jesus ng puso mo. Nagkukumwari ka lang na talaga naglilingkod ka, Joshua. Pakitang tao ka lang. Pinapakita mo lang sa church na nandun ka, pero ang puso at kaluluwa mo, wala na doon. Nasa mundo. Yun ang isang bagay na ayaw kong marinig sa Diyos balang araw. Ayoko marinig, Joshua, I never knew you. What I want to hear, what you want to hear, mga kapatid, welcome, my good and faithful servant. Welcome. Hindi ka naging perpekto. Totoo, nagkasala ka sa akin. Pero dahil sinikap mong mamuhay para sa aking anak, at binalutan ka na katwiran ng aking anak, welcome, my good and faithful servant. This afternoon, mga kapatid, bagamat dalawang teksto lamang po ang ating nabasa nitong hapon, what will Jesus say to you on that day? Husbands, anong sasabihin po ni Kristo sa atin kung paano ho natin inalagaan ang ating mga asawa? Spiritually, physically, financially. Fathers,
Anong sasabihin ni Kristo on how we raise our children? Naging pabaya po ba tayo? Kinonsinti po natin ang kanilang mga kasalanan? Naging worldly po tayo sa kanila? How and why? Or rather, not how and why, but what will He say to us? Wives, ano sasabihin po ni Kristo sa inyo? On how you became submissive to the godliness of your husbands. May mga kababaihan, not necessarily here, may mga kababaihan na binigyan po ng opportunity to be homemakers. Pero mas gugustuhin po nila, magtrabaho na lang rather than take care of the children. And they were given the opportunity. Dahil sinasabi nila, we women, we have to work because this is what feminism is about. Women empowerment. Baluktot na ang pag-iisip ng mundo. In the Bible, one of the greatest gifts and calls and joys is to be a homemaker. Dahil po sa pag-aalaga ni Eunice at ni Lois, ano po ang naging resulta po nun? A Timothy. Man of God. Ang pera, nawawala yan eh. Ang pagiging employer or employee, napapalitan ka. Kaya kang palitan ng pera, kaya kang palitan ng iyong career, pero ang hindi mapapalitan is the work of the Spirit in a woman who builds her home. At maraming mga kababaihan po dito na may nais to be homemakers. At maaari ginagawa niyo na ho yun, pero due to certain circumstances, by the providence of God, ginagawa niyo lang po what you can. And I believe that's still honoring to Christ. Pero sa mga ibang tao, no. Even if I had the opportunity, ko gagawin yun. Because if other women are doing, I want to do it too. Pero sabi ng Biblia, a true godly woman fears the Lord, and her whole household is well taken care of. Hindi lang physically, hindi lang financially, most importantly, spiritually. Spiritually. And for you young children who are here, what will Jesus say to you on that day? Have you been obedient to your parents? Or do you disrespect them? The Bible says sa Efeso Kapitulo 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right, and it has a promise that you will live long in the land. Ang bawat isa ho sa atin ay mananagot. There's a family context na pananagutan po natin. There's a church context na pananagutan po natin. Kaya kapag sinasabi ho natin that's between me and the Lord na lang, you better be careful what you say. That's a very dangerous statement. Kapag sinabi mo, bala na, basta that's between me and the Lord, mag-iingat ka. Huwag bara-bara sa mga ganitong pananalita dahil kung kilala mo talaga ang Jesus ng Biblia, hindi ka magbibitaw ng ganung salita, ng ganun-ganun lang. Dahil kung sa ating pag-aaral ng Revelation 6, na pag-aralan natin mga kapatid, anong ginawa po ng mga hari, ng mga opisyal? Sabi nila, itago mo kami sa presensya ng tupa at sa kanyang galit. Tapos sasabihin lang natin, bahala na, that's just between me and the Lord. Mag-iingat tayo. You don't know what you're talking about. Ito ang kinakatakutan ni Satanas ng mga demonyo, ng mga anghel. Lumuluhod sila sa kanyang presensya. Tapos ganun-ganun lang ang ating pananalita sa kanya. Buti pa ang demonyo, nanginginig sa takot eh. Ang tao hindi. This is the one that will judge us. So habang tayo po'y nabubuhay mga kapatid, magtulungan. Sikapin po natin to give honor to the Son, because He will judge us on that day. At ang ating pag-asa, kagaya po ni Pablo, my only hope is to be found in Christ. Yan po nakalagay sa Filipos 3. Ang aking pag-asa is to be found in Christ, that I may know Him and the power of His resurrection. Will Jesus be your Savior? Or will He be your judge that will condemn you on that day?
Jesus is our only hope. As we pray.